Salamat po sa araw ni Lord. Salamat po sa pagpinyo sa mga sala. Lipiyo mga kasinasi ni Lord. Hallelujah, Jesus. Ako nagsoy at ibanda sa Ginoo at dulo ang salamat. In Jesus' name, Amen. 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 Salamat po ng Lord. Let's all sing. Happy birthday, Jesus. Are you washed in the blood of the Lamb?
aking kasalanan kong tanan, iyang aking hugasan, hinahihugman ako ni Jesus. Hinahihugman ako sa Diyos. Hihigugma ko niya, isang kong malugang ang langit ng grasya niya, iyan ang sa kalulugan. Hinahigugma ako ni Jesus. Hinahigugma ako sa Diyos. Hinahigugma ko niya, Jesus sa buhay ko. Dayon ko, dayon mula sa langit. Hinahigugma ako ni Jesus. Hinahigugma ako sa Diyos. Hinahigugma ako ni Jesus. Hinahigugma ako sa Diyos. Sa kanya siyempre ka sa pagdalo sa mga mo. So let's all sing the Lord of God, Diyos. Sa harap mo, sa paligugma mo, O Diyos, di ako maghahanap sa inyo, hindi lang nagpaubos, panay-lain, kasimbahan ko, kundi ikaw lamang mayroon. Ay kung Thou, O Diyos, layloon ka. Ang pagsimba alam sa timuran, kalaygon ka, O Diyos, kalaygon ka. Ikinabuhi mo alagaan ka, O Diyos, di ang inubuhi mo. Tinala, pag-ibig mo, lamay-lain, nagkabalos ko, sa dada ko, sa pag-igugma mo, O Diyos, di ako maghahanap sa iyo, hindi lang nagpaubos, tunay na
Ikinabuhi ko alagaan ka. Ingat sa kalimitan, ilalaban mo ako. Ikat sa kasalanan, ibasa'y luto ako. Ikat sa kamatayon, ipanhaw ko
ang iyong daganman, kung ang tinabuhi ko, ibago. Ditong ikuha niya ang akong lola, o panipayon ko maroon. Ditong ikuha niya ang akong lola, o panipayon ko maroon. This is one of my songs of that song, my last song. Ay, pag-ibig. So, kita na lang karon. Kung kita na yung pag-imusol, diya sa Ginoo. Ang Ginoo gano'n, or diya diya, o di lang pa sa'yo. So, let's confess our pag-ibig. I'm forgiven because you are singing. I'm accepted. You are given. I'm alive and well. The Spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Spirit
Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in our eyes. I honor you in all I do. I honor you. So let's all pray and shout this, Lord, 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 Jesus Christ, hallelujah, Panginoon, Lord, salamat, Ginoo. Yung kinabuhian, Panginoon, yung nakagay sa kanyang Ginoo, Lord. Yung nakita, Panginoon, yung nadugo, Ginoo, pag-apo, pag-dahil sa kanyang Jesus. Panginoon, yung nagpiling sa kanyang Ginoo, Lord. Panginoon, pag-practice, pag-ayos sa kanyang Panginoon, Jesus. Pagkaya sa pag-awat, Panginoon. Hallelujah, Jesus, pag-ispira, Jesus. Ito yung pag-asitasi ko, Ginoo, Lord. Ang mag-inom sa mga salamat, Panginoon, Ginoo. You are the way, the truth, and the life, Panginoon, Ginoo, Lord. Relay ang alam natin sa mga Panginoon, Jesus. Pag-isama ka kanyang Ginoo, Lord. From Jesus, revelation is all about Jesus. It's all about Jesus Christ, Ginoo, Lord. Pinakadun sa pag-apo ka ng Ginoo, Lord. Siya mo kasi kasi, Ginoo. Siya mo kasi kasi, Lord, Panginoon. Magpatunan na kanyang Ginoo, Lord. Mamalas mo pulong, Panginoon, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Ginawang gawin mo tingin sa masimba sa upang Ginoo. Siya naging sumpulong, Panginoon. Pinagay mo balik, Ginoo. Sa kulong, Panginoon. Siya mo kasi kasi, Ginoo. Sumala sa pinuhatan, Panginoon. Sa tabi mo sa daya, Ginoo, nakita, Panginoon, Ginoo. O kami tanan, Panginoon, pag-ahokpan, Ginoo, Lord. Wala ka pinalapit kayo, Panginoon, Jesus. Patubuhan, pagtuho, Panginoon. Patubuhan, pailong pa sa syupa kayo, Ginoo, Lord. Welcome, Jesus. Welcome, Jesus Christ. Hariya kasing-kasing. Hariya ang ginagulong, Ginoo. Welcome, Jesus Christ. Hallelujah. Tutuloy kami sa dala ng bayan, Ginoo, Lord. Tutuloy na kasing-kasing naroon, Panginoon, Jesus. Salamat, Panginoon. Kaya kami lang masuti din ang Ginoo. Salamat, Panginoon. Salamat sa cross, Panginoon. Salamat sa labuyo, Ginoo, Lord. Salamat sa pagbukaw kayo, Panginoon, ng Jesus Christ. Bukas kami, Panginoon, sa mga nabubuo, Ginoo, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Sa oras ng sun, at ang ibaba sa ginagawa mo, hindi may pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Indeed,
Lord, I'll leave your visit, toward to me. Your life in me, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down. Raising up the broken tonight. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, rising up the broken Hallelujah. Hallelujah. Everybody, Happy New Year. Tayong bagong tuig na tanan. Amen. Amen. Greeting each other. Inay mo tapay. Happy New Year Happy New Year. in Christ Jesus. In Christ Jesus. Jesus loves you so much. Igugma kita pag-ayon ni Jesus. That's why Jesus had worship service here to worship Him. Unang si Jesus, naging sa pagsimba din ni aron ato siyang simbahon. You and I, we are the worshiper in the Lord. Ikaw o ako kita ang mga maayo kayong magsisimba diha sa Panginoon. We worship in Jesus Christ now. Unang akong gisimba karon sa Hesus Kristo. Today, I want to share the gospel. Fix your eyes on Jesus Christ. O karon gusto namin ipaambit ang maayong balita na akong itutok ang akong mga mata nganhan kang Hesus Kristo. We're reading Bible, Hebrew chapter 12, verse 1, 2. Ako basahan sa itong mga Biblia, Hebreo, Kapitulo 12, versikulo 1 abot sa 2. Ako na yung mga Biblia, akong ablihan, Hebreo 12, versikulo 1 abot sa versikulo 2. Dungan taong basa kung na, pusa kay gilubutan man kita ni nakubundot sa mga saksi. Isalikwan ka ang tanan nga nakabapag ka nato, o ang sala na naghawid ka nato pag-ayo. Daganon pa nga makinig-anon ang lumba ang atong gisalbukan. Itutok ka ang atong mga mata, ngadto kang Jesus nga mo'y gisandigan. Sa atong pagtuog, tighigpit ni wala siya mosibog, bisan pa sa iyang pag-anto sa cross, o wala niya iksapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa cross, tungod sa kalipay nga madawat niya, ug naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Amen. Amen. When we fix our eyes on Jesus Christ, our sinful nature will disappear. Kung ako itutok ako mga mata nga ng Hesus Kristo, atong pagkadautan, mga anaw gayon. When we fix our eyes on Jesus Christ, we'll become a faithful Christians. Kung ako itutok ako
atong mga matangan ng Jesucristo, mahimo kita mga matinumanon ng mga Kristohanon. Almighty God want to make you and I peaceful Christians. Kung iti gusto sa labing gamahanan nga Dios nga himuon ka o ako nga mga matinumanon nga Kristohanon. Christian meaning is the Jesus Christ live in us. Ang buot ipasabot sa Kristohanon, sa Jesucristo nagpuyog sulod na nato. So we are transformed by the what we see and hear. Wala kita mga usap gayod sumala sa atong makita o sa atong madungog. Now we are hear the word of God. Karon ato anang nadungog ang pulong sa Dios. So when we fix our eyes on Jesus crucified, our heart will also be profoundly transformed. Muna kung atong sa tutok ang atong mga mata ang Jesus nga gilansang, ang atong mga kasing-kasing higpit usab nga mabago. This is the why that the Bible tells us to meditate the word of God day and night. Muna ang Biblia nag-ingon kanato nga kinahanglan natong basahon ug tun-an ang atong mga Biblia adlaw ug gabi. By doing so, we can imitate God and the Lord Jesus Christ. Kaya sa pagbuhat nato niini, masuhid nato ug masunod nato ang atong Dios ug si Ginoong Hesukristo. Today, when you hear the word of God and the Jesus Christ, you will be transformed like Jesus Christ. Pero kung atong paminawon ug tumanon ang pulong ni Hesukristo, kita mausab gayon sama gayon mismo ni Hesukristo. That's why Almighty God gave us the message, fix your eyes on Jesus Christ. Muna ang labing gamahanan ng Dios naghatag ka natong mensahe nga atong itutok ang atong mga mata nganha kang Hesukristo. When we fix our eyes on Jesus Christ, all fear, anxiety, worry about painful will be disappear. Isa diyan nato itutok atong mga mata kang Hesukristo ang kanang mga kahadlok, kanang kabalaka, pagkawalay paglaom ug mga kasakit kalit nga mga hanaw. When you fix your eyes on Jesus Christ, you will be rejoice and happiness. Kung nato itutok atong mga mata nganha kang Hesukristo, kita magmalipayon gayon pag-ayo. Now, how can we fix our eyes on Jesus Christ? Kung karon kung saan man ato pagtutok sa atong mga mata nganha kang Hesukristo. Bible teaching us Philippians chapter 4, 6 to Kung ang 7. Biblia nagingon sa libro sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 6 abot sa 7. Kung naana duha ta basa, Pilipos 4 bersikulo 6 abot sa bersikulo 7. Kung naana duha ta basa, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundi pangayuas sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-akpo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna diha sa inyong pagkayusa kang Kristo Jesus. We don't need to worry about anything else as a Christians. Dili na kita mabalaka sa bisan unsa pa isip mga Kristohanon. Instead of that, we must pray and petition to God and the Jesus God with the thanksgiving mind. Ginoon gawas nga na kinahanglan kita nga mag-ampo ug mangayo ka sa Ginoo uban ang malipayon nga hunahuna. And the Lord Jesus God keep your heart very glad and rejoices. Ug ang labing gamanan nga Dios magabutang kanatong malipayon kaayo nga kasing-kasing ug hunahuna. I know that some of you have a trouble and suffering and problems and painful in your life. Nasayang kayo si Pastor, kitang talang dire na kasi natin natag mga kasakit, mga kasabot, mga problema sa atong mga kinabuhi. This is the way how to resolve all this problem in your life. Ug mao kini ang paagi aron nga masulbad nato ang problema nga atong giatubang sa atong mga kinabuhi. This is the way pray to God Almighty, petition to God, and take away all your anxieties. Ug mao kini ang paagi nga mag-ampo lamang kita sa Dios ug mangayo kita sa Dios ug tangtangon niya ang tanan natong mga kabalaka. That's why Jesus Christ crucified on the cross 2,000 years ago, teaching us how to live. Munang si Jesucristo nagpalansang siya dito sa cross 2,000 ka tuig na kapin ang nilabay kung aron tudluan kita kung unsaon gayon pag kinabuhi. That's why Apostle Paul confessed, Colossians chapter 2:20, I have been crucified
crucified with Christ Jesus. Para sa Apostoles Pablo mingon sama sa Galacia 2:20 nga nagingon siya, gilansang na ako uban kang Kristo Jesus. When we crucified our desire, our life, Jesus Christ will lead you, help you, guide you. Kaya kung akong ilansang ako mga tawhunon nga mga kinaiya dito sa cross, sa Yesu Kristo mo puyo ka nato, siya mo mutabang nato, ug siya mo mugiya ka nato. That's why Jesus Christ was born 2,000 years ago, teaching us the truth Bible. Unang sa Yesu Kristo, nagpakatawo siya din sa kalibutan, 2,000 katuig na kapin ang nilabay, aron tudluan usab kita mahitungod sa Biblia. Our Bible is the truth about mention Jesus Christ. Ang ato mga Biblia, kamatuoran gayud ug ang tanang Biblia sa kasulatan, naghisgot mahitungod lamang kang Hesus Kristo. When you know that Jesus Christ very well, you will be set free in your life. Kung ato kayong mahibala, mailan pag-ayo kung kinsa sa Hesus Kristo, makabatid kitag matuod nga kagawasan sa atong mga kinabuhi. Even though you are staying in the provincial jail, you will be set free in your life. Bisan pa ito, nabilanggo kita din sa bilangguan, apan makabatid kitag kagawasan sa atong mga kinabuhi. Apostle Paul experienced the put into the prison jail many times. Ang mga si Apostoles Pablo, nakasinapin siya na nabilanggo siya sa daghang higayon. But he was have no problem, and then instead of that, he was teaching the people, church members, rejoice in the Lord. I say you again, rejoice in the Lord. Ang pagsunod sa prisuhan, wala siya mamulima, kundi iyang gidasig ang iyang mga igsuunan sa gawas. Iyang giingan nga pagmalipayon ka mo diha sa Ginoo. Subliyon ko kamo sa pagmalipayon ka mo diha sa Ginoo. How could the Apostle Paul preaching message like a wild? Kung sa mga Apostoles Pablo, pagsanyaw sa mensahe nga sama ni ini. Because he was with the God Almighty, and then Jesus Christ dwells in him. He knew the knowledge of God very well. Nakasulti siyang sama ni ini, kabisan sa prisuhan, nag-uban man sa Hesus Kristo kanina, kung muna nakahimo siya sa pagsuki ni ini, ug natulog sa pag-ayo sa kaalam sa Dios. When you're reading Bible, writing Bible continually, you can learn the knowledge of God very well. Una kung magbasa ka sa Biblia, magsulat ka padayon sa Biblia, puhon-puhon, mapunog gayud kita sa kaalam sa Dios. And then you will rejoice in the Lord Jesus Christ. Kung kita magmalipayon ng diha sa atong Ginoong Jesucristo. Bible says in Romans chapter 8 verse 1-2. O ari na punta sa laing bahin sa Biblia, sa libro sa Roma, kapitulo 8, versikulo 1 abot sa versikulo 2. Roma 8, versikulo 1 abot sa versikulo 2. Kung naana, dumanta o basa. Tungod dinini, karon dili nahukman sa silot ang nahimusa ka Kristo Jesus. Kaya ang balaod sa Espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahimusa ka Kristo Jesus, nagluwas ka nako gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Amen. In Christ Jesus there is no condemnation. Kung diha kang Jesucristo, wala na'y paghukom. Because Jesus Christ crucified our evil desire, our sinful nature, our weakness, sickness on the cross, ladies. Kung isa atong pagkahimo sa kang Jesucristo, yan ang ginansa ang tanan nato mga daotang tingwa, tanan nato mga sala, tanan nato mga sakit ug mga balatian. That's why when you believe and then trust in the God Almighty, you will be set free in your life. Kung mutuo kita o musalig aning atong Dios na nabingganganan, mahimo kitang gawasnon sa atong mga kinabuhi. Bible says, the law of the Spirit who gives life set you free from the law of sin and death. Kaya ang Biblia nagingon, kaya ang balaod sa Espiritu nga naghatag sa kinabuhi ka sa pagkayusa, kang Kristo naghatag ka nato og kagawasan, gikan sa kamatayon. Because Jesus Christ is the Almighty God. He wants to give us the freedom life. Kaya ang atong Ginoong Jesucristo siya ang labing gamanan ng Dios ug ganahan siya hatagan kita og kagawasan sa atong mga kinabuhi. If you want to live a freedom life, call to Jesus Christ daily and knowledge. Kung ganahan ka nga makabato og kagawasan sa atong kinabuhi, kailangan tawgo na to sa Jesus adlaw ug gabi. And Jesus will come to you and help you, give you comfortable and satisfied in your life. Sa Jesus muduol ka nato ug
Hatagan kanina o kaupayan o katagbawan sa atong kinabuhi. Almighty God says through the Bible, come, Lord Jesus Christ. Jesus Christ, come, come, come. Kung sumala sa giingon sa Biblia, sa mga suwan, yung siya nga doon ang alipdiri Ginoong Jesucristo. Apostle John was a very powerful messenger and preacher. Sama nga si Apostoles Juan, usa siya ka gamhanan kaayo nga magsasangyaw ug magwali. He had an experience for the voice of God from heaven, and then he was confessed, come Lord Jesus Christ, come Lord Jesus Kung Christ. nakasinati siya nga nakadungog siya sa tingog, gikan sa langit, kung unang kanunay siya nga naghangyo nga si Jesus muduol kaniya. If you want to be set free in your life, even though your body stay here, you can say every day and night, come Lord Jesus Christ, come Lord Jesus Christ. Kung ganata nga mahimong gawas nun sa atong kinabuhi, bisan tungod nga bilang kung kita dinhi sa suloy, apan makahimong kita sa pag-ampo kang Hesus, na duol ka na ko Jesus, adtaw o gabi. And then Jesus Christ really come to you and they embrace you and they give you O comfortable. matungod gayod nga si Jesus muduol ka nato, iyatang dakson, ug hatagan kaniya og kapahulayan. Because Jesus Christ is our Lord and Savior, Redeemer and Protector. Kay si Jesucristo mo nga ato ang manluluwas, siya ang atong manunubos, ug siya ang magbantay ka nato. Jesus said to us now, come to me, all you who are weary and burdened, I will give you rest. Nang si Jesus nag-ingon ka nato karon, dugol ka mo ka nato, kamo tanang gikapuyan ug gibungatan sa inyong gipasad ug papahulayon mo kamo. You will have a rest according to the promise of Bible. Makabaton kayo kitang kapahulayan sumala sa gisaad sa Biblia. That's why Almighty God sent me here, deliver the good news about the Jesus Christ. Mausab kini ang tumong nga gipadala siya sa labing gamhanan nga Dios dinhi karon para sa pagsangyaw mahitungod kang Hesukristo. Jesus want to give you and I freedom and set free, very through holy message. Kung kay gusto na Jesus na hatagan kita og kagawasan pinaagi sa balaang mensahe. The Bible is the holy message, promise of God and the Jesus Christ. Isinasulat sa atong mga Biblia mao kini ang mga balaan nga mga mensahe nga gisaad gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Bible promises Salmo 103 verse 1 to 5. Sama sa gisaad dinhi sa atong mga Biblia, kung basahon sa atong mga Biblia sa Salmo 103. Salmo 103 bersikulo 1 abot sa bersikulo 5. Kung naana duha ta og basa. Dayga ang Ginoo akong talan, ang tibuok kong pagkatao nagdayeg sa balaan niyang ngalan. Dayga ang Ginoo akong talan, ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala, ug giayo niya ang tanan kong mga balakian. Giluwas ako niya gikan sa luganan ug gipangalanginan ako sa iyang gugma o kaluoy. Gibuhong niya ako sa mga maayong butang aron magpabilin akong batan-on ug kusgan sama sa kanila. Amen. Amen. Kingdom of David in Israel, pray the Lord, pray the Lord. Every day, more than 7 times. Sama ang kini si Haring David sa Israel, kanunay niyang gidayeg ang Ginoo. Nagdayeg siya sa Ginoo. Sulod sa usa ka adlaw, makapitong kahigayon siya nga magdayeg ug magsimba sa Ginoo. Because he loved the Lord God very much from the heart. Sa mga isang kadayeg, gihugma man gayud niya pag-ayo sa kinasingkasing ang Dios. If you love the Lord God and the Jesus Christ, pray His name more than 7 times every day and night. Kaya kung atong gihugma ka pag-ayo ang atong Dios, makahimo kita sa pagsimba sa Dios, labaw sa pitong kahigayon kada adlaw o gabi. And then you will rejoice and be happiness in this praise. Kung sa pagbuhat na po niini, makabato kita kalipay o kalinaw, bisag naata dinhi, niining dapita. You will realize very clearly, you will be forgiven your sins. Ako gayong masaya na, napasaylo, gipasaylo na ang atong mga sala. You will be healed by the wonder of Jesus Kita Christ. ang mga ayaw pinaagi sa mga samadong labod ni Jesucristo. We must trust in God and the Holy Bible. Kailangan kitang musalig sa Diyos o sa balaang Biblia. So, when we fix our eyes and mind on Jesus Christ, we will develop a positive self-image in our heart. Muna ko na ito, itutok ako mga mata o katong muna nga na Jesus. Kita makasugod kayo o pag-positibo nga panglantaw sa atong kaugalingon o sa atong mga kasing-kasing. When you meditate
reading Bible, writing Bible continually, the image of God will fulfill your heart. Sadya nga magpadayon pagbasa sa Biblia, magtuon sa Biblia o magsulat sa Biblia, ang imahe sa Dios mapunog gayon sa atong kasing-kasing. You will be restoration all conditions in your life. Ug mga ayon gayon ang tanang kondisyon sa atong kinabuhi. That's why Almighty God said to us at the very beginning of the 2026, fix your eyes on Jesus Christ. Muna ang labing amahan ng Dios pag-ingon ka nato ini pirmero nga simana sa bagong tuig nga kinahanglan natong itutok ang atong mga mata nganha kang Hesukristo. Because God called us, because He loved all of us. Tungod kay ang Dios nagtawag ka nato, ug ang Dios naigugma ka natong tanan. God gave us the wonderful gift, wonderful message through Holy Bibles. Tungod ang labing amahan ng Dios gusto siyang maghatag og manindot nga gasa ug manindot nga mensahe pinaagi lamang sa balaang Biblia. That's why I gave you individually all Holy Bibles. Muna ang gihatagan kita ni Pastor ug hatag usa nato og Biblia. You can available reading Bible, meditate, writing Bible continually, and then you will be rejoicing in your life. Ang gamito nato kini atong basahon ang atong mga Biblia, ato ang tunan ang atong Biblia ug sulaton nato ang mga Biblia, ang Biblia. What is a Bible? Unsa man ang Biblia? John chapter 1 verse 1 Atong says, basahon sa atong mga Biblia diri sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1. Kung naa na dumantag basa, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Amen. Amen. The Bible is God Almighty. Ang Biblia mao gayud ang labing gamanan nga Dios. You can accompany with the God through Holy Bible, reading, writing. Makauban nato ang labing gamanan nga Dios pinaagi sa pagsulat ug pagbasa ug pagtuon sa Biblia. God is not over there. Ang atong Dios wala siya, dili ko nga naa siya didto. God is on your hand. Dili ang Dios tuon kaayo kanato. Hallelujah. Amen. Believe God is with you through Holy Bible, Holy Spirit. Atong tuuhan nga ang Ginoo nag-uban kanato pinaagi sa balaang Biblia o pinaagi sa balaang Espiritu. That's why we can working with the God, working with the Jesus God every day and life by faith. Muna makahimo kita sa pagpakiguban sa Dios, makipag-uban ng Hesukristo at o gabi pinaagi sa pagtuo. So Bible says, have faith in God and the Jesus God through Holy Bible. Ang Biblia nag-ingon na pinangan kitang magbakod kung pagtuo kang Hesukristo pinaagi sa Biblia. When we read the Bible, Latin Bible, our language transforms. E kung kita magsulat sa Biblia o magtuon padayon sa Biblia, mausab-usab ang atong mga pinulungan. Our language is very, speaking is very important. How? Ang atong mga sinuryahan, atong mga lingwahe, importante gayon kaayo. Our language is like a lens that governs the entire body. Isama nga ang ato ang mga lingwahe o mga pinulungan daw sama kini sa usa ka rinta nga mo'y mudumala sa tibuok natong lawas. Our language is the tool that determines the election of life. Kung atong lingwahe daw sama sa mga gananiton nga mo'y mutino sa direksyon sa atong mga kinabuhi. That's why we can speak all this positive language, very good languages. Muna kinahanglan natong isulti mao gayud ang mga positibong mga pinulungan ug mga maayon kaayo ang lumog nga mga pinulungan. And then you will be forgiven, you will be satisfied in your life through your thinking and speaking. Kung kita magpasaylo, makabaton kita o kapahulayan sa atong una-una, pinagi sa atong panguna-una ug sa atong mga pinulungan. We'll singing, I forgive. O atong mga singer, ilang gikanta nga ako napasaylo na. Hallelujah. Amen. Every day and night to confess, I am forgiven. At daw gabi atong isugit na kita napasaylo na. By the grace of the Lord Jesus Christ. Pinagi sa grasya ni Hesukristo. When you confess, you will have a freedom. Kung ato kayo pinisuli sa kinasaytasin, makabatong di pagkagawasan. Everybody say, I am forgiven. I am forgiven. I am forgiven my sins. I am forgiven my sins. Amen. Confess with your mouth every day and night. Kung ato pining isugit sa atong mga bakba adlaw gabi. First of all,
we must believe the message of Jesus Christ and confess with our mouths, we shall be saved. Ang una sa tanan, kinahanglan na natin tuuhan ang mensahe ni Ginoong Jesucristo sa kinasingkasing o pinaagi niini, kita maluwas gayon. Your life will be very delightful. Ang atong mga kinabuhi, mahimo gayon nga masalagot. So, I will conclude this year 2026 for the glory of God. O gado na siya ipanako sa iyang mensahe at ang inyong mga bagong tuig, Gospel Bible Science, alang sa kahimayaan sa Diyos. Remind, fix your eyes on Jesus Christ. Atong hinumduman, atong itutok ang atong mga mata o guna-huna, hanghang kang Hesus Kristo. Fix your eyes on the cross of Calvary, who was died on the cross. Atong itutok atong mga mata nato sa cross sa Kalbaryo ni Jesus kinsa namatay dito sa cross. So remember the grace of Jesus Christ, atonement sacrifice on the cross. Kung atong hinumduman ang grasya ni Hesus Kristo nga iyang gihalad dito sa cross. I have learned last year before the Christmas party, Christmas 14 members released from your wedding promises. O nakalungtog si Pastor atong during sa atong Christmas party dinhi ni saad si Warden nga dunay 14 ka mga piniriso ang makalaya na. Because of the Jesus God gave us the wonderful grace and opportunity released from the years. So nakainumdum siya nga tungod kay sa Hesus Kristo naghatag ka nato og grasya ug oportunidad nga makahimo pa ka nga makalaya dinhi. Also nowadays, New Year, Jesus want to release some of you from here. Sa inyo sa bagong tuig, si Hesus Kristo nagplano na po na magpalaya sa mga tagusan nato dinhi. Be faithful in the Lord and trust in God Almighty. Live a very holy life. Muna magmatinumadon kita og mosalig na kita sa atong labing gamhanan nga Dios ug paningkamutan nato nga magkinabuhi na og matarong ug balaan nga kinabuhi. Seek the Lord Almighty God with the Bible, with the prayers. Atong pangitaon ang labing gamhanan nga Dios pinaagi sa Biblia ug padayon nga pag-ampo. Almighty God and Jesus Christ will give you set free. So ang labing gamhanan nga Dios kasi Ginoong Jesucristo maghatag ka nato kagawasan. So may we live with a grateful heart in all our matters. Kunta magkinabuhi kita sa kinabuhi uban ang malipayong kasing-kasing sa tanang butang. We have a good mind, a good peaceful mind, and a positive mind, and self-image of Jesus God in our hearts. Sama nga makabaton kita maayong panghuna-huna, positibong huna-huna, dinakang Ginoong Jesucristo pinaagi sa paglantaw sa masanagong na kung kaugalingon sa atong kasing-kasing. Have a strong faith, make a victory, and then give to the glory with your life. Kinahanglan nga magbaton kita og lingkod nga pagtuo, kinahanglan nga magbaton kita kadaugan kanunay sa atong pagpakig-away sa atong kinabuhi. Your life is very precious and important. Atong matang usanan o kinabuhi mga bilinhon gayud kaayo. In this place, kumagit provincial jail, you can turn point your lifestyle to Jesus Christ. Dili sa pinangguan, nakahimo kita sa pagbago sa atong kinabuhi gikan sa pagkadautan nganha na kang Jesucristo. Jesus Christ will be with you, help you, release you. Gusto ni Jesucristo makanunay kang ubanan, gusto siya nga tabangan ka o ganahan siyang buhian ka. I pray always, all these blessings will accompany with your life. Muli nga nag-ampo si Pastor ng kinimaong panalangin, muabot gayon sa atong kinabuhi. If you love Jesus Christ will appear in your life. Kung ato gayong gihigugma sa Jesucristo, pinagi sa pagtuman sa pulong sa Dios, mupakita gayon sa Jesucristo kanato. Even though you have been long before, you have been mistaken something before years. Bisan todo kaniadto nakabuhatag sala o napakyas na sa atong mga gibuhat. But now is the time changing your character, habit, your attitude very
greatly you can change. Apan karon na ang takna, dunay oportunidad nga mausab nato pag-ayo ang atong kinabuhi. You can pray more honestly, receive the Holy Spirit in your life. Mahimo kita sa pag-ampo nga matinud-anon atong pangayoon nga atong madawat ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Holy Spirit will control your brain, your heart and mind. You will be transformed. Kung ang balang espiritu mo imo kontrol sa atong hunahuna, panghunahuna, ug bisan sa atong kasing-kasing ug diha, makabatid kita kusog ug mapag-o. The Bible is the way transformed very well. Ang Biblia gayon ang usa ka paagi nga usab mabag-o usab kita. That's why I want to share in the reading Bible schedule papers. Kung nagaran sa pasuling hatagan ang matag-usa kanato sa schedule sa pagbasa sa Biblia. Bring the ones. If you follow the reading Bible schedule paper, you can reading Bible 2026 whole Bible reading finish. Kung atong sundon kini mao schedule sa pagbasa sa Biblia ni tuig 2026, mabasa nato ang tibuok Biblia. Old Testament finishing, New Testament you can reading 2 times. O ang daan kasabukan atong mahuman og basa o kini kung bago kasabukan ikaduha kay gayon nato kini nga mabasa. You will receive the great wisdom and knowledge of God very Kung well. makadawat kita dako kayong kaalam panabot gikan sa atong labing kamahalan nga You Dios. will become another person, new creation, new people. Mahimo kitang lahin na nga tawo, pag-unang mga binuhay. Every people welcome you wherever you go. O ang tanang tawo kani adto nga dili ganahan nato dawat na nato bisan asa pa mo adto. Reading Bible schedule is the way you can follow this schedule and the life in Bible Ang continues. pagbasa sa Biblia, pagsunod sa atong schedule o sa kapaagi nga usab kita o padayon usab sa pagsulat sa Biblia. You will be used and fulfill your life with the word of God. Tuhon makalaya na ka dinhi o ato nang tumanon ang pulong sa Dios. We remind the word of God was God Almighty Himself. Ato hinumduman nga ang pulong sa Dios, Dios gayon mismo. You can see the face of God and Jesus Christ every day and night through reading Bibles. Kita nato ang nawong sa atong Dios nga si Ginoong Hesukristo adlaw ug gabi pinaagi lamang sa pagbasa sa Biblia. Hallelujah. Believe the whole message. The Bible scriptures the face of God Almighty. Akong tuuhan ang tanang mga mensahe tungod kay ang tanang bahin sa kasulatan diri sa Biblia mao gayon ang nawong ni Hesukristo. You can see the face of God, fellowship with God very well. Makita nato ang nawong ni Hesukristo makahimo kita sa pagpatid-uban sa Dios pag-ayo. Let us pray. Father God, we thank you so much for sharing the gospel. Fix our eyes on Jesus Christ 2026. Mag-ampo kita daghang salamat Ginoo sa pagpaambit sa pulong sa Dios sa maayong balita ug makahimo kami sa pagtutok sa among mga mata nga kang Hesukristo kay dining bagong tuig 2026. Almighty God, help the whole brother and sister in provincial jail, Raven and the officer, all fix our eyes on Jesus Christ. Sa labing kamahalan nga Dios, tabangi kaming tanan nga naa dinhi sa bilangguan bisan sa warden ug sa tanan nga nagbantay nga among gitutok ang among mga mata nga naa kang Hesukristo. We are starting the new life with Jesus Christ. Magsugod na kami sa bagong kinabuhi uban nga Hesukristo. Holy Spirit, come upon the all people of God. Wala ang Espiritu dali dinhi ug kunsari ang tanang katawhan sa Dios. They can overcome the all kind of situation, make a victory life. Mga buntog na mo ang tanang mga lisod nga mga sitwasyon ug kami magmadaugon sa among In kinabuhi. Jesus' name we pray. Sa ngalan ni Jesus kami nag-ampo. Say Amen. 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 Pray the Lord.